Medyo hindi maganda ang nagiging impression ngayon ng Poland sa mga bagong FA-50 na kanilang binili sa Korean aerospace industries ng South Korea, kabaliktaran naman sa impresyon ng Pilipinas sa kanilang mga FA-50. Ito ang naging mga laman ngayon na balita sa mga defense group sa bansang ito. Sinasabing nanganganib na cancel ng Ministry of Defense ng Poland ang order nitong 36 na FA-50 light combat aircraft mula sa South Korea dahil umano sa patuloy na mga issue sa integration ng mga weapon system at iba pang technical issue na hanggang ngayon ay di pa rin maresolba ng Korean aerospace industries sa kabila ng katotohanan na halos 60-70% ng kumpleto ang mga eroplanong kanilang in-order. Sinasabi namang ang pag-cancel na ito ay maaaring magbigay umano ng pagkakataon para sa Philippine Air Force na makuha ang mga fighter jets na ito. Ang pagkakaroon ng mga problema sa integration ng mga AIM-9X Sidewinder at AIM-120 air-to-air missile na siyang pinaka-importante ngayon sa Poland dahil sa banta ng mga panghihimasok ng mga fighter aircraft ng Belarus Air Force sa kanilang teritoryo at ang mga FA-50 ay ang siyang kanilang inaaasahan sa mga ganitong pangyayari. Labis na na-disappoint umano ang Poland sa South Korea dahil malayo umano ito sa pinanggako ng kaysa kanila na easy and smooth integration ng mga weapon system na ito. Ito ay medyo nakakagulat na problema dahil ang Lockheed Martin ay kapartner ng Korea Aerospace Industries sa pagdevelop ng fighter jet na ito, kaya dapat walang problema sa integration ng mga US-made weapon system. Kung iisipin, dapat ay mas madali ang pag-integrate ng mga ito, kaysa mahirap. Sa katunayan, ang mga FA-50 ng Pilipinas, ay walang naging problema, sa integration ng mga Sidewinder air-to-air missiles at iba pang mga American-made guided bombs, kaya ganun din dapat, sa mga FA-50 ng Poland. Ayon sa mga source, na may alam sa issue na ito, tila nahihirapan ngayon ang South Korea, na makakuha ng certification mula sa Amerika, para sa integration ng mga missiles na ito, dahil tila nararamdaman na ng Amerika, na ang FA-50 Block 20, ay malaking banta sa international sales ng kanilang F-16. Batay kasi sa nakikita umano ng Lockheed Martin ng Amerika, ang FA-50 Block 20, ay maaring magiging mahigpit na kompetensya ng F-16, dahil halos di na umano magkalayo ang capability nito sa F-16, ngunit napakalayo ng presyo. Ibig sabihin, maaring due to practicality at economically, maaring mas pipiliin ng mga Air Force ang pagbili ng FA-50 laban sa F-16 dahil mas maraming FA-50 ang kanilang mabibili sa parehong budget pambili ng F-16, ngunit halos kunti na lang ang distansya ng gap ng capability. Nagsimula umano ang pagkakainis ng Ministry of Defense ng Poland nang mula Enero hanggang kalagitnaan ng Marso 2024. Ang buong FA-50 fleet nila ay pansamantalang na-grounded dahil sa kakulangan ng mga binigay na documents ng Korea Aerospace Industries. Ayon sa ulat, hindi nagbigay ang KAI sa Polish Air Force ng needed certification sa pyrotechnical material na ginamit sa mekanismo ng ejector seat ng mga eroplanong ito. Napilitan umano ang Polish Air Force na i-ground ang lahat ng bagong 12 na FA-50. Habang sinisecure ng KAI ang preparations at kailangang mga paperworks para makakuha ng certifications, na labisa ng kailangan ng Polish Air Force ang serbisyo ng mga eroplanong ito, na sa wakas ay na-acquire at na-deliver naman ang certifications, pagkatapos ng 3 buwan noong Marso 2024. Sinasabing ang rason ng pagbili ng Poland ng mga FA-50 light combat aircraft ay dahil sa mabilis na delivery at epektibong pag-train ng mga pilot, na labis na kailangan ng kanilang bansa ngayon, upang mapalitan kaagad ang kanilang mga Soviet-era na mga fighter jet. Pupunuan umano ng mga Korean jets na ito, ang maliit na fleet ng F-16 aircraft ng Poland, na kasalukuyang na-overtasked na, dahil sa nabawasang bilang ng MiG-29s nila, kasunod ng kanilang mga donasyon, ng mga fighter jets sa Ukraine. Hindi umano agad na secure ng South Korea ang agreement and equipments para sa exploitation of infrastructure ng fighter jets na ito mula sa American company o ang agreement to modify and upgrade. Bagamat mga well-trained na ang mga piloto ng Poland na nagsasanay sa South Korea,
ngunit hindi umano nila na-maintain ang kanilang proficiency dahil sa napakabagal din na pag-deliver ng FA-50 simulator na sa 2025 pa umano ma-deliver ng KAI. Matatandaang 2015 isang nag-deliver ng unang dalawang FA-50 ang South Korea sa Pilipinas, ngunit 2019 na din nila na-deliver ang simulator nito. Ang Polish Air Force ay nakakuha ng 3 taong worth of spare parts bilang bahagi ng paunang kontrata na sa future requirements nila ay kailangan ng magsagawa ng panibagong kontrata. Ang tila mas malaking issue talaga nila ay ang katotohanan na ang mga bagong order nila na weapon system mula sa Lockheed Martin, katulad ng AIM-9X Sidewinder, ay hindi pa umano maaaring gamitin sa FA-50 nila dahil sa kakulangan sa integration works and certificates. Ang issue na ito sa Poland ay mas lalong lumala ngayon dahil sinasakyan na ito ng issue na politikal, kung saan ang mga opposition party nila ay nananawagang e-cancel na ang delivery sa mga eroplano. Marami namang mga politiko na kakampi ng administrasyon nila ngayon ang naniniwala na di dapat e-cancel ang fighter jet deal na ito. Dahil labis umanong kailangan ng kanilang bansa ang mapunuan ng mabilis ang kakulangan nila ng mga jet fighters. At ang problema umano na ito ay natural lamang sa mga bansang bago pa lang nagkaroon ng defense agreement at naniniwala silang gagawin ng South Korea ang lahat upang mapawi ang negative perception na ito ng Poland, dahil bilang pinakaunang European countries na naging customer ng South Korea sa kanilang mga defense equipments, ay kailangang may pakita nila sa ibang air force sa buong mundo, at sa ibang mga bansa, na maayos at maasahan silang weapon producer. Inaasahang maglabas na ng final decision ang Ministry of Defense ng Poland sa December, kung itutuloy pa ba ang deal na ito, o e-cancel na ng tuluyan. Ang FA-50 Block 20 ay ang siyang number 1 contender ng South Korea sa Pilipinas para sa second phase ng light combat aircraft requirements ng Philippine Air Force, at sobra ang paghanga nila sa mga eroplanong ito, kahit di pa umabot sa Block 20 ang kanilang variant, at naniwala sila na mas malaki pa ang magagampanang role ng mga eroplanong ito kung ang upgraded na Block 20 na ang variant ang ibibigay sa kanila. Ang Block 20 ay capable na sa beyond visual range engagement, tulad ng mga tunay na multi-role fighters, na siya ring pinakakulang ngayon ng kasalukuyang variant ng mga FA-50 ng Philippine Air Force. Ngunit meron din mga nag-agam-agam na kung sakaling bibili ang Pilipinas ng mga bagong FA-50 Block 20 variant, ay baka makaranas din umano ang Pilipinas tulad ng sa Poland, kaya kailangan umanong iwasan ito ng bansa, kung ayaw nitong mas mapalaki pa ang magagastos nito sa acquire ng mga eroplanong ito, kaya baka mas nakakabyutong pumili ng ibang mga fighter jet sa kanyang light combat aircraft requirements. Ang HAL Tejas ng India ay isa rin sa sumusubok noon na masungkit ang Light Interim Fighter Trainer Aircraft Acquisition Project noong Horizon 1, ngunit tinalo sila ng FA-50 ng Korea Aerospace Industries ng South Korea. Ang HAL Tejas at ang gobyerno ng India ay nag-offer ng assembly plant sa Pilipinas na maaring maging daan para sa unti-unting aircraft manufacturing sa bansa, at handa pa umano ang gobyerno ng India na magbigay ng soft loan sa Pilipinas kung sakaling pipiliin nito ang mga weapon system at kagamitan na galing sa kanila.